Welcome to Eto na nga sis. The podcast. I'm Empress. And I'm Queen. And And, we we are are the the Shook Sisters. And this is our 5th episode. Yes, thank you. Maraming salamat sa pagsubaybay sa tatlo sa inyo. Maraming salamat for our past 4 episode. Maraming salamat sa nag-support and all. Mga 3 nakakatapos. May mga 5 na hindi. At saka level up na tayo ngayon dahil bago ang sofa natin. Oo, bago ang modern. kortina natin. Welcome to our home. At marami na tayong audience today. Palakpakan naman dyan, everybody. Wow! Doon sa 4 episode namin, sobrang naging successful kami. At ang dami, nag-entrance fee tong mga to. Oo. Taray. Panag-ipunan nila yung entrance fee nila today. Ang lakas. O siya, eto na nga ang 5th episode. Ano bang topic natin for this episode? O di, ikaw na. Ako na lang. Ikaw na magsabi. So our topic for this episode is, kung lumaki kang laging pinapagalitan, how do you handle conflict now? Diba? Hindi ako aware na Uy. pinapagalitan. Hindi ako sure. Isa lang ang tawag dyan sa ganyang, pag-handle ng conflict. Ano? Kung hindi ka sure, hindi ka aware, Pinapagalitan. avoidant. Hindi, sige, bigyan natin In sila ng general. context. Kasi from our previous Paano mo episode. nasabi na lagi kang pinapagalitan? Paano ko nasabi na lagi akong pinapagalitan? Oo. Palagi lang ako pinapagalitan. Lumaki kang... Lumaki na ako, sanay na ako, lagi ako pinapagalitan. Hindi, context lang. From our previous episodes, we've talked about how our family dynamics were growing childhood. up, yung childhood namin. Having, anong generation ba si mama? Ano siya eh? Having us na millennial na ang mama natin ay Ano ba siya? Ano ba tawag sa kanya? ex-battalion generation. Boomers! Boomers! Boomers ba siya? Boomerangs? O, basta ganun. Boomers ba siya? Ang boomer si Papa eh. Ewan ko, sabi ni Matmat, boomers daw. Oh, But basta anyway, yung typical parent nung 90s na yes. bungangera, mahawakan, bato-bato, yung mga ganun, di ba? Ano yan? Huwag kang in denial, be. May nag-react eh. Okay. So ano sabi mo, mami mo, gentle parenting, gano'n. Yung totoo lang. Syempre. Syempre. Alam naman natin lahat na ang gentle parenting ay millennials na. Oo. Hindi na uso yun nung panahon nila mama. So, for context, growing up, yun yung typical na experience namin. Maingay sa bahay. Maingay sa bahay, laging sumisigaw. Yung parang pagdilat pa lang na mata mo, maligo na kayo! Yung mga ganun, di ba? Tapos yung tipo na pag pinagalitan ka, tatanungin ka, bakit? Ba't mo ginawa yan? Tapos sasabihin mo, ngayon sumasagot ka na, di ba? Yung mga ganun ka, ano ba, sasagot ba ako o hindi? Yung growing up, ganun yung na-experience namin. And I'm sure, marami din mga batang 90s na naka-experience yan. So, now that we've given a background of how we were raised, di ba? Tingin mo, may effect ba yun sa'yo ngayon? For sure naman. Oh. Like for example kapag may nakikipag-away sa'yo or nafe-feel mo na meron ng conflict na nagbu-brew sa friends mo, sa relationship mo, Basta, how do you handle it? ang alam ko lang na na-notice ko sa sarili ko, ayaw kong nang may nag-aaway. Oh. Ayaw kong nang may nagsisigawan. Ayaw kong may nakikitang may chaos somewhere. Kahit hindi ko kakilala, Oh. once na marinig ko yun, once na makakita ko ng nag-aaway, Oh. grabe yung dibdib ko. Anong reaction mo pag may nag-aaway? Ako din, ayoko din nung may nag-aaway. Katulad ngayon, just by talking about it, grabe yung kinakabahan ka na. grabe yung kaba nung dibdib ko. Oh. Kahit hindi ko sila kilala. Na Talaga? parang, oh my God, Na-imagine mo lang or marinig mo lang. basta
pag may nakakita ako nag-aaway, parang ako yung nasistress, ako yung natataranta, tapos parang iniisip ko, something's wrong's gonna happen. Something bad is going to happen. Pag Oh. hindi nila Tinigil yun. itigil yung ganun. Ako, ang Yun yung yun yung na-realize ko. ganyan din ako. Kapag may nag-aaway sa paligid ko, or feeling ko magkakaroon pa lang ng away, kinakabahan na ako, ayoko nang matuloy, nagjo-joke ako. Parang joke ka. Parang ginagawa ko siyang... Yung nagsusundo ka lang. Ay, joke muna, joke. May joke ako. For some reason, makakahanap ako ng nakakatawa dun sa nangyayari. Tapos tatawanan ko. Magbabarilan na, wait lang, joke muna. Wala hindi naman umabot sa barilan. Naka-experience ka na wala may barilan. Yung parang tipong, alam mo, restaurant, di ba? May friends ka na nagsusumit doon sa yung waiter. Okay. Oo. Yung akala mo may mangyayari na. Oo, may mangyayari. Ang gagawin mo, magjo-joke ka na lang. Gagawa ka ng light-hearted comment doon sa waiter or doon sa friend mo para hindi matuloy yung away. Paano kung yung katulad sa akin na hindi mo kilala? Pag hindi ko kalala, umaalis ako. Affect, ano ba sa'yo yun? May affect sa'yo? Oo, syempre. Kasi syempre ayokong masali dun sa away. And at the same time, kung hindi ko Pero naman may nafe-feel kilala, ka, like stranger na nag-aaway may nafe-feel ka? Or parang, ay, nag-aaway. Ganun lang, parang wala lang. stranger na nag-aaway, Kasi ako ganun kahit stranger nakikinig sila. ako. Pero ano lang, like, being a marites lang. Oo, Marites. Ako, Marites lang. Ang weird sa akin, kahit stranger, sobrang Tatakot ka. apektado ako. Takot, apektado, ganun. Yun ang di ko alam kung bakit. Tapos, pag ganun yung nafe-feel mo, anong ginagawa mo? Wala. Siyempre, kung kaya kong umalis doon sa situation na yun, naalis ako. Like, ayun, kunyari, sa stranger, sa mall, Oh. siyempre, mag-uubram muna yung pagkamarites ko, di ba? Parang, ano nangyayari? Pero at the same time, andun yung feeling. Oo. Pero parang pag nakita ko na lumalala siya ng lumalala, gusto ko nang umalis kasi as in, paiyak na ako, Oo. ganon. As in, parang akala mo talaga kasali ako. So, anong kwento mo naman, may time ba na diretsong may nagalit sa'yo? And pag may nagagalit sa'yo, anong ginagawa? Aside from mama, may nagalit sa akin, tapos Inaway ka? ano yung, Anong ginawa mo? Anong reaction mo? oh my God. Siguro ito yung yung away namin ni Erard. Yun yung pinaka-recent na experience ko sa away. Yung kinuwento ko sa'yo, Yung basta yung inutusan mo siya. basta yung nag-away kami. Ayun yung recent away ko. Sino nga ba si Erard? Si Erard yung kapatid po namin. Kapatid namin. Parang ayun, yung sinabi ko din sa'yo nun na nanginginig ako. Oh. Yung nanginginig ako. Basta parang it's just full of talaga. Emotions na hindi mo ma-describe or parang emotions na hindi mo maintindihan so hindi mo siya malabas. So ang nangyayari, siguro ang nagre-react is yung katawan mo or yung sistema mo na nanginginig ka. So nanginginig lang ako, tapos hindi rin kasi ako sanay sa confrontation. Yeah, ako din. Yung sa akin, kapag may nagagalit sa akin or pag may nakikipag-away sa akin, tumatahimik ako. So parang hinihintay mo lang siyang magsalita, gano'n? Oo, mahinintay ko lang siya matapos. Tapos kapag tapos na siya, okay, ganun lang ako. Ako, may times na nakakatawa kasi kunwari, today yung away. Tapos, same din ako sa'yo na minsan, Hindi ka na sumasagot. hindi sumasagot. Kasi parang ina-absorb ko pa yung nangyayari. So, magkakaroon ako ng sagot in 2 days. Ako 2 days. Sabi ko, saan na pala ito yung sinabi ko? Ito dapat yung sinabi ko sa sinabi niya nung ginawa niya to. Tapos, Tapos yung bago ka matulog, yun yung pumapasok sa isip mo. yung mga scenario, yung mga Sinabi ko yun, ganun. Ito pala yung dapat kong ginawa. Ganun. So, Tapos hindi hindi ko ka na alam- makakatulog. Hindi ko hanggang alam kinabukasan. kung epekto siya ng childhood o slow lang ako. Kasi, sige, away niya ako. Parang, okay, kasalanan ko to kasi ganito, okay. So, wala pa akong entry today. In 2 days, kita babalikan. Kasi, pinaprocess ko pa So, hindi ko alam kung childhood yun o education.
Pero now, as an adult, kasi di ba, familiar ka ba dun sa 5 types of conflict? How you handle conflict. Sige, enlighten so us. there are, sabi ni ChatGPT, there are 5 Shout out sa'yo, ChatGPT. There are 5 types of conflict styles. So, isa doon, avoiding. Pangalawa, accommodating. And then, pangatlo, competing. Fourth is compromising. And the last one, yung pinaka-healthy, is collaborating. So, avoiding, ito yung tingin kong nakaka-resonate sa akin ng sobra. Kasi avoiding, ito yung type na, yun nga, kapag may nakikipag-away sa'yo, may nagko-confront sa'yo, it's either hindi ka na lang sumasagot, na tumatahimik ka Ito na ba lang. yung tinatawag na fight or flight mode? Or iba pa yon? Medyo, parang ganun. So, parang ito yung tipo ng freeze ka. Freeze, with sugar. Ginawa ka na. Tapos yung isa, di ba, ano yun? 5 types of conflicts, yan? Oo. Yung isa, accommodating. Ito yung, oo, sige, oo na lang. Accommodating. So, Oh. ano yan siya? HRM. Kasi, Bakit HRM? Sige nga. accommodation. Hi, ma'am. Good afternoon. Sige, ikaw na tama, ako na mali. Yung mga ganon. May ganun. Oo, accommodating. Accommodation. Tapos yung isa, yung competing. Ay, Ito yung ayaw magpatalo. ako yan. So ikaw, so pag nakikipag-away ka Pag may or showdown, may... syempre dapat, May nakikipag-away sa'yo. left, right, left. May nakikipag-away sa'yo. Bring it on. Gumaganon-ganon ka. Competing. I think I'm a mix of the 5. Dapat... The 5. Accommodating. Pangatlo competing. Pang-apat is compromising. Ako din yan. Tapos yung last one is collaborating. Ako din yan. Uy, hindi ko na. Ang dami naman. Parang ang hirap naman hanapin yung sarili gawin mo natin dalawa na charot. Eh, yun yung Accommodating, sinabi 5 eh. competing. So, sa akin, Isa ka lang dun. ano ako, avoiding. Avoidance. Oo, pero since medyo aware ako doon sa part ko na yun, na dahil nga nag-leap tayo and all, yung mga self-help natin, programs na sinasarihan dyan. Kalain nyo yan Oo, sumali nagagamit pa natin kami yun. sa mga ganyang workshops. Ma-process lang yung trauma namin sa buhay. Ay! Big word. Hindi. Avoidant ako. Pero at the same time, because aware ako na yun yung conflict response ko, nagsishift ako to collaborating, which is the healthy part of handling conflict. But it takes time for me to shift to that. Parang I need siguro mga ilang oras. Kasi hindi ka naman talaga yun. Inaaral mo lang maging ganun. So parang I need a few hours for me to shift to being collaborating. Like, Taray. diba? Awareness, ganun. Taray. Very educational pala yung episode na ito. Medyo. So, ang ano sa akin is, na-experience ko yun sa work, na-experience ko yun sa Oo, kasi personal ang dami mo relationships kasing ko. So, pinagdaanan pagdating sa work, edi, syempre, there are times na may conflict naman talaga with your coworkers. Tahimik lang ako, hindi ako Ano dapat nagsasalita. yan? Collaborating. Guys, huwag tayo mag-away. Anong pwede natin gawing solusyon para sa boss natin? Ganon, collaborating. Hindi, more on... Competing. Actually, Ako pwede... yung favorite ni boss. ako winner. Mas magaling ako. ikaw mali, ako tama. Ganun. Hindi. So, avoid ako for a while. Avoid in a way na hindi ako magsasalita. Tapos, ipaprocess ko ano ba dapat ginawa ko, ano ba dapat yung tama, ganyan. Then it would take a while for me siguro the next day. Doon ko ginagamit yung awareness ko na parang I need to collaborate. That's the time. It's hard, pero I reach out to the person I had conflict with. Ako yung lumalapit. And then, lumalapit ako to ask for feedback, to ask for, to say my side. So parang dati, before I was aware, yung avoidant ko,
yes, yes, yes lang. Tapos, wala na. Kakalimutan ko na yun hanggang sa makalusot na yung Ay, buhay hindi ko. mo ipaglalaban yung sarili mo. Hindi. Kasi natakot ako eh. Kasi di ba growing up, ano tayo eh, laging pinapagalitan, laging sinisigawan. Hindi ka pwedeng sumagot. So, for me, parang, what's the point? Parang may ganun na ako Parang may eh. nabasa ako na parang ganyan na you're in a survival mode. Parang, Parang ganun. ganun. Oo. Sa'yo, ano yung tingin mo, conflict style mo? Dun sa mga 5 na sinabi mo, hindi ko talaga ma-pinpoint kasi feeling ko iba-iba yung atake ko per situation eh. Per person din ba? Per person. Iba ako makipag-away kay Vino sa asawa ko, iba rin ako sa family, iba rin ako sa friends. Mas malakas ang loob ko pagka-away ko si Vino. Mas doon na napapractice yung 5 steps of conflict. Ang dami collaborating, may avoidance. Ewan ko, bakit gano'n? Iba-iba siya. Iba-iba siya. Ayun, kapag katulad kay mama, avoid. Avoid. Talo ka dun. Oh. Oo, avoid na lang. Or meron bang exit, ganun. Meron yung compromise. Hindi ako nagko-compromise kay mama. Hindi ka nag-compromise. Ay, ikaw kasi, nag-aano lagi ka kay mama na, sige, di ba? Ganon ka? Oo. Kaya nagugulat ako minsan, ha? Nag-agree siya? Accommodating yung tawag Accommodating. doon. Ako, Oo. avoid. Di ba, kung napapansin mo, pag nagsasalita si mama sa akin, okay na yan, ma. Ganyan. Oo. Okay na yan, wag na yan. Parang ganun, di ba? Pag ganun, sure ako, avoid kay mama. Pero pag sa, ayun nga, ibang tao, like kay Vino, syempre, marriage yun. Kailangan ng doon, collaboratings. Effort, O, ganun. kailangan din ng accommodations. Ganun. So masasabi mo ba bang mas aware ka pagdating sa relationship mo with Vino? Mas aware ka doon sa mga ganitong pattern mo versus sa ibang tao? If like how I handle conflicts, hindi ko siya masyadong binibigyan ng pansin. Like, may mga konting things lang ako na parang na-realize, pero not like super na katulad yung sa'yo na at first, mag-avoid ka and then for how many days na-try mo maging collaborative, Oo. ganon. Hindi ako ganong level. Ah, hindi. Parang lang siya, habang tumatagal na napapansin ko na, ganun pala ako Nag-iba ka na. mag-handle parang ganun. ng conflict. At saka nga, nag-iiba nga din siya kasi syempre nung immature ka pa, diba? Tapos hanggang ngayon na habang tumatanda ka, nawawalan ka ng pake. Diba? Parang Habang umabot ka okay na na- lang, sige, para matapos na, sa'yo na. Yung ganon, parang ka na, tamad ka ng makipag-away, tamad ka ng ipaglaban yung sarili mo. Yung ganon. Ganon lang. Pero not like yung talagang kinakabit sa childhood. Parang hindi masyado. So never mo siya na-realize na related siya doon sa childhood experiences May napapansin mo ako, na, like if you're going to ask me paano ako nakikipag-away sa kanya, siguro I would say, I admit na ako yung strong one. ikaw yung vocal. Lahat na, yung yung malakas. Dominant, Oh, ganyan. ganyan. Yung strong sa dalawa. Hindi na ikaw yung strong, independent. Strong, independent eh. Yun lang yung napansin ko na parang, feeling ko kasi, parang, yung feeling na, you can't mess with me. Yung parang Whoa! ganun. Yung parang, bago mo pa ako, lokohin or something, parang, kailangan yung, yung persona. Hindi, kailangan parang lagi akong ready to fight, yung ganun. Parang, ayokong mo ko, lokohin mo ko, or ayokong i-belittle mo ko. Kaya parang, so parang may... wala pang nangyayari, parang fight mode na agad. Kasi ayoko ng pa. Yung may magta-try pa sa yung maggawa ng kalokohan. Oo, parang bago mo ganun. pa ako lokohin, bago mo pa ako... Hindi mo napansin, nakuha mo kay mama yan. Pwede. Diba ganun siya? Alam mo, usually, ibang tao din naman talaga yung magpaparealize sa'yo. O katulad mo, ikaw, napapansin mo na yan yung nakikita mo sa akin. Tapos minsan sa sarili mo, hindi mo nga talaga napapansin. Kasi nga, most of the time, tinatry mo na lang siyang kalimutan. Oo, sa Kaya, bagay. if you're going to ask me if aware ba ako, baka nga hindi. Unless may magsabi sa akin. True. So, ngayon sinasabi mo sa akin na ganyan si mama, parang, talaga ba? Sa ibang tao, ganyan siya, di ba?
Fight Or muna. tayo, Hindi, you cannot mess with me. With us also? Hindi. Hindi sa atin, more on, hindi ko alam sa atin eh, kasi siya yung parent, siya yung blah, 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 magagalit na lang eh. Pero in front sa ibang tao, strong muna siya. 'Di ba? Yun yung pinakaunang facade niya eh. Makikipag-away muna siya. Sisindakin na niya bago pa... Sindakin ni Barbara. Oo, ganun nga si mama. So baka medyo nakuha ko nga yun. Oo. Ako, hindi ako ganun. Talaga? Hindi. Ano ka eh? Soft? Soft ka ba? Oo. Softy? Hindi, at saka at the same time, I really try to find ways to, to work around yung mga yung tag dito, yung mga ganitong conflict Di na... mag-open ka ng account sa BDO so you can find ways. Wala ka kasi. Hindi ko alam kung matatawa ako doon o hindi. Ang corny. You'll find the ways, sis. I'll find ways. Ayoko na nga pa pinag-uusapan na. O ano sabi mo, you'll find, ikaw yung taong you wanna find a way. Oo, to be healthy mentally. So parang, kasi nga di ba napag-usapan natin kanina, or nakwento mo kanina, kapag may nakaaway ka, may nang-away sa'yo, inaabot ka na, hindi ka nakakatulog, tas the next day, dun mo palang marirealize na dapat pala ganito yung sinabi ko. Dapat ganito pala yung ginawa ko. At saka mas confident ako makipag-away via text. Kasi nas napaprocess ko yung thoughts ko. Unlike pag live, face-to-face, parang, sige lang, Ayun wait nga, lang. kaya hindi ako nagsasalita kapag face-to-face. kasi Kapag slow eh. face-to-face, tatahimik muna Slow yung ako. process. I think it's not that it's slow yung process. I think it's because you want to find yung The right. ending na maayos. Hindi Ay, ako yung... hindi. Hindi talaga. Gusto slow ko, ka lang gusto talaga. ko lahat kasi nung sasabihin niya, or lahat ng points niya, gusto ko may sagot ako dun. Competing. Sabi sa'yo, iba-iba ako eh. Kunyari, sinabi niya na, ikaw kasi, itong ginawa mo, kaya ako ginawa to. O, syempre, dapat may sagot ako dun. Kaya ako ginawa yan. Kasi, ganyan ako. Pero hindi ko masasabi agad. Oh, gets. Pero may times na may sagot ako agad. Kasi, ganun ako ka-sure. Pero may times na, wait lang, alam ko yung sagot ko dyan eh, pero hindi ko lang ma-process ngayon. Parang So, ganun. bukas na lang. Kaya, the next day or in how many days, te-text ko yan. Pag may time ako. Pero kapag parang nalipasan na rin naman yung Nakalimutan conflict, mo na. Hindi naman sa nakalimutan, pero parang, babalikan ko pa ba? Kailangan pa ba? Eh, okay naman. Tsaka, Kahit hindi. syempre, ayun, kumakalma naman yung di ba? After how many days, kalmado ka naman na yan. Ay, conflict. Ayokong pinag-uusapan talaga. Pero ako maiyak matagal, ka pa. pinaprocess ko. So, it takes time for me to think about it. And then, I tried to be courageous enough to face it. Kasi minsan nagsisisi ako, ba't hindi ko sinabi? Bakit hindi Yeah, yun ako nga. nag-react ng ganito? So, binabalikan ko. Kaya baka mas okay din sa'yo Nilalakasan ko yung loob ko, mag-text. balikan the next day, or kahit after a few days pa, para sabihin kung ano yung na-process ko sa utak ko na dapat kong sinabi. Pero at the same time, pinaprocess ko siya in such a way na hindi rin naman mabubuhay ulit yung conflict. More on how to fix the conflict after. Okay. How I can fix it after. Nangyari na ba sa'yo na kapag nagagalit ka, umiiyak ka? Dati, Ngayon nung hindi na. siguro nung mga early 20s ako, yung parang nanginginig ka, tapos hindi mo makontrol, bigla na lang babaksak yung luha mo. Eh di ganun nga din. Nung mga early 20s ako, nung mga bata-bata pa ako. So baka matututo pa ako in life. Medyo ganyan ako ngayon. Ngayon, ganun ka? Oo, na... Hindi mo makontrol yung sarili, yung Hindi, emotions ayun mo. nga, ganun, nanginginig tapos iiyak. Mm. Oo, parang sa sobrang galit, iyak ka kasi siguro nga, hindi mo nga malabas yung gusto mong malabas sana. Tsaka, somehow, ayoko ding ilabas kasi ayoko ring ma-offend yung kagalitan ko. Yung parang ganun. Oo. Parang iniisip ko pa rin na anong mafe-feel niya pag sinabi ko to. So parang since hindi ko magawa lahat ng yun, manginginig na lang ako tapos iiyak na lang. Parang ganun. So yung iyak mo more on galit?
Galit tsaka parang ano na rin, inis sa sarili na bakit hindi mo kayang makipag-usap ng maayos, parang ganun. Pagdating sa decision making, do you ever feel like, Ay, grabe din ako dyan. Decision making, Oo. anong pakiramdam ko? Oo. Frustrated din. paano frustrated? Parang, katulad ngayon, kung magsushoot tayo. Hindi ka maka-decide kung mag-shoot tayo o hindi. Parang ewan ko, siguro as a person, gusto kong lang ako, comfortable, ganyan. So kung bibigyan mo ako ng mga task, yun na yun, maaano na ako. Parang mafo-frustrate na ako na, kaya ko ba? Gusto ko ba? Kasi kung hindi ako magde-decide, komportable lang ako sa bahay. Wala akong so, like stress. mas gusto mong may magde-decide for you. Pwede rin. Pero I also have decide na gusto kong ako rin yung masusunod. So, ano ba talaga, te? Diba? I'm so like this. Gaya ata yung mga Februaryan, mga, Di ba ka-decide mga February? ewan ko, comment down below. Ganito din ba kayo or ako lang? Basta, ewan ko, hindi ko alam kung anong gusto ko yun. Pero alam ko na ngayon. Ako, pagdating sa decision making, tingin ko, mabilis naman ako dun. Wala, ang galing mo. Ako, it's a stress for me. Maliban na lang kung alam kong gustong-gusto ko to. Ako, mahilig akong let's get it over with. Parang ganun. Gawin na parang natin para tapos like na. you're looking forward to it, ganyan. Hindi looking forward to it. More like, kailangan gumawa ko ng desisyon para mangyari na. Pero matapos na. during that decision, that process of you deciding, anong feeling mo? Parang lang siya. Minsan ayoko. It's just a fact na, okay, this is what I have to do, so Minsan I'll do it. ayoko, minsan I feel lazy, minsan may But what may mga parts na iniisip ko na baka hindi pa ako ready or yun nga nakakatamad or baka kulang yung preparation ko ganun. Pero iniisip ko lang minsan na kung hindi ko gagawin now, kung hindi ako mag-yes now, kailan pa? Parang ganun. So, let's do it na. Parang ganun. Ako, it's a big deal for me if I'm under pressure. Parang every time na I have to decide on something, sobrang pressured ako. Like, kunwari, if may mga brands akong kailangang i-shoot. And usually, sa panahon ngayon, ikaw na yung lahat di ba? Ikaw na yung director, ikaw yung sa script. Oo. So, ayun, grabe ako ma-pressure sa ganun. Na parang, di ba, parang isipin mo, work naman yan eh. But at the same time, bakit ganyan yung nafe-feel mo? It's blessing yan. So parang doon ako as in talagang nararattle ako na, shucks, So may pressure na parang ko gagawin baka to? mali. Tapos nasi-stress na ako, hindi baka mali. Yung parang, syempre may due date. Si Judith. Judith. Kilala mo ba si Ay, Judith? si Judith kasi na-pressure ako. So ayun, parang, ewan ko, siguro lumaki akong may nagde-decide for me. Oo, kasi si mama, for me si mama, very authoritarian. So parang lahat ng decision, ultimo damit, Oo, pati damit. decision niya. So parang, pati underwear, Lahat naman. So this time, parang yung decision, ang lakas maka-fatigue. Pagdating sa edad natin ngayon makes na wala sense. nang ibang nag-guide. So, pero syempre naman, as we grow old, as we grow up, nare-realize din natin na parang, okay, ito yung na-experience ko dati. Nasa 20s na ako, nasa 30s na ako, magpo-40s na ako. Ano naman yung change na gusto kong magawa sa sarili ko, sa personality ko, knowing na dito ako nanggaling. Siguro parang na-enlighten ako dun sa sinabi mo, yung about dun sa how you handle conflict, na parang dati nag-a-avoid ka, pero ngayon nagdagdag ka ng Collaborative. Na ine-effortan ko, nagawa ng collaborative, kahit it takes time for me. ine-effortan mo. Na Kasi aware ka kahit na. 2 days umabot, 1 week umabot, babalikan ko yung issue or yung topic para lang
ma-voice out yung side ko or at the same time magkakagawa ng better resolution for the conflict. Parang ganun. Siguro, ganun din. Like, if andyan na yung time na feeling mo, nagiging aware ka na, pwede mo sigurong, like, kung gusto mo na, na maging better, pwede ka sigurong mag-aral ng mga ganun. Like, paano mo siya gagawa ng paraan para maging okay ka, tsaka maging okay na rin yung people around you. Yung parang hindi ka nagdadala ng too much stress Oo, true. sa iba. Tingin mo, sa mga nakikinig sa atin ngayon who grew up in the same type of household na very authoritative ang family, ano yung mabibigay mong advice sa kanila on how to handle conflict at this time? Pwedeng i-advise ko muna yung sarili ko bago ko sila Anong advice mo sa sarili mo? Siguro try to be aware na lang. If you're in that, Oh. if you're in that place na. Kasi like, katulad ko ngayon, I'm aware na I'm not in your place yet. Kasi ikaw, like sabi mo, dun sa 5 conflicts, may 2 ka na, parang ganon. I'm trying to Ako, go to the fifth andun pa one. ako doon sa place na hindi ko talaga alam, how do I really handle conflict ba? So, depende yan kung nasa ang place na ba kayo ngayon. And siguro kapag medyo lumawak na yung awareness nyo, pwede nyo na rin dagdagan ng, siguro I can try something different this time kung paano ko siya i-aatake para naman, especially kunwari if you're in a relationship na, di ba? Or married ka na, para naman sa ikabubuti ng magiging family mo in the future or mga people around you. Yes. Para paano Yeah. kanila, yung mapapakisamahan ka ng maayos. Oh, at Kung the- gusto mo lang naman, pero kung wala kang pakialam Pero sa iba. at the end of the day, choice mo pa rin Yeah. how you're going to handle conflict. And at the same time, it's better to handle it with awareness rather than blaming. Yeah, and Na- no pressure din. Oo. And then, it's all about you making the choice. Kung ano bang choice mo? Haharapin mo ba yun? Tatakasan mo ba yun? Ano ba yung tingin mo or feel mo na mas comfortable for you to handle that conflict? So, I guess yun yung pwede kong masabi sa mga katulad nating 90s na lumaki sa ganong type of household. And I think that's it. So, Ganda. maganda? Pwede na? Ang ganda. Ang ganda nung pagkakasabi mo. Hindi lang na-record, pero maganda. Ulitin natin yung recording. Maganda naman siya. So, so kung umabot kayo dito sa part na to ng episode na to, ibig sabihin, congratulations, nakinig ka talaga. Uy, kung umabot ka, mag-comment ka naman dyan para alam namin nandiyan ka. Bigyan mo naman kami ng 5 stars dito sa Spotify. Ay, may ganun naman, ba? kung nakinig ka na magbigay ka na ng stars. Sige, mag-iwan tayo kung talagang tingnan natin ilan ang umabot Mag-iwan tayo ng pa-comment. Ng pa-comment sa ending. Sige, ito ang Sige, isang sige. question. Paano ka makipag-away? Tahimik ka ba or palaban? Oh, ganda yan. Titignan ko yung mga Titignan. comment mo. Iisa-isahin namin Aabangan yan. ko kung ilan dyan ang nakatapos. Pag walang nag-comment dyan, kahit isa. School pala. Teacher. Authoritative family kasi. O siya. O siya, sige. Maraming salamat. Thank you for guys. listening. This is Eto na nga, sis. Yes, and don't forget to follow us on TikTok and Instagram and also leave stars for Spotify para naman at least magkaroon kami ng ranking kahit paano. Thank you, guys. Bye.